Hello class, good morning, magandang araw. So, ituloy natin yung naudlot na discussion kahapon. So, let's proceed with quasi-experimental. So, ito yung uri ng experiment na kung saan yung mga participants, hindi sila pwedeng piliin randomly para ilagay sa isang grupo. Usually, ginagawa siya kapag yung group ay nabuo siya naturally. For example, isang buong klase o isang department sa government. Or example, itong faculty ng CHUMS. So, yung quasi-experimental, sinasagot niya yung tanong tungkol sa participants ng mga tao at magbigay ng iba pang important informations. Yung multiple regression design naman, so malaki naman although malaki yung details sa pagdo-documents, pero tinuturing siya na isang kind ng experiment na kung saan hindi random yung pagkaka-assign doon sa tao sa independent variable. So, ginagamit siya para makita yung connection ng maraming bagay sa iisang resulta, multiple. Pag non-experimental naman, ito yung research na kung saan walang kahit anong treatment o special na kondisyon na ibinibigay sa pinag-aaralan. Wala din siyang pagbabago, hindi hinahati-hati ang mga tao sa iba't ibang grupo para gawan ng experiment. So, nag-observe lang sila, nag-observe yung mga researchers sa kung ano ang natural na nangyayari sa paligid. Next. Ano yung mga ways para makapag-observe tayo, yung mga observational methods? So, first, we have the observational method na kung saan tinitingnan natin and merong systematic na paglilista ng mga researcher yung mga kilos or behavior ng mga empleyado. Kapag obtrusive observation naman, alam ng mga participants na merong nag-o-observe sa kanila. So, ito yung Hawthorne effect. An obtrusive observation, hindi alam ng mga kalahok or ng mga participants na sila yung pinag-aaral or ino-observe. So, control group. Next, qualitative versus quantitative research. You are very familiar with this. Bigyan ko lang kayo ulit ng konting pahapyaw. So, quantitative, numerical, nakadepende siya dun sa mga test, sa mga rating scale, sa mga questionnaire. At yung mga results is laging nasa form ng numbers. Kapag qualitative method, nakadepende siya sa interview, sa case studies, sa pagsusuri, yung pag-check ng mga documents, and also yung resulta niya is nasa form ng pag-explain or narrative or descriptive. Meron tayong iba't ibang ways para or mga techniques sa research. Una, we have the archival research. So, sa archival research, ito yung mga paggamit ng mga information or records na na-collect na noon para sagutin yung isang bagong tanong sa research. Very useful kasi yung mga old na information kasi pwede siyang makatulong sa bagong sa current na tawag nito situation. Kasi maipagko-compare. Yung surveys and interviews naman, merong direct na question doon sa tao tungkol sa opinion nila or kung ano yung pananaw nila sa isang particular na topic. Kapag case studies naman, yung isang paraan sa training na kung saan yung mga empleyado, madalas sila yung isang grupo or binibigyan ng isang problema sa isang trabaho, totoo man o hindi, at pinapaisip sila ng pinakamagandang solusyon. So more likely, ito yung mga isang tao lang. Alright, class. Exploratory research naman, this is a kind of research na kung saan ginagamit para ma-investigate yung mga questions or mga topics na hindi pa masyadong napag-aaralan ng malalim noon. While meta-analysis naman, this is a way to use statistics
to combine or to check yung mga resulta ng maraming iba't ibang pag-aaral. So, ginagawa ito para makabuo ng isang general na conclusion tungkol sa connection ng mga bagay-bagay. So, dito, paano yung sampling? Paano natin siya ginagawa? Random sampling, alam nyo na to, ito yung pagpili kung saan every person or every participant sa isang buong grupo na gustong pag-aralan ay may pantay-pantay na chance na mapili. Para siyang pagbunot sa isang raffle, ganon. Pag stratified sampling naman, pinipili yung mga participants based doon sa category. Katulad ng age, katulad ng gender, or generation, ganyan. Na nagpapakita ng important na katangian ng isang buong grupo. So, sinisure niya na yung bawat mahalagang grupo ay merong representation. Kapag convenience sampling, ito yung accidental or grab sampling. Kung sino lang nakita mo, kukunin mo na. Pinipili ng researcher yung mga participants based lamang sa kung sino ang pinakamadaling hanapin o mas malapit sa kanya. Hindi siya gumagamit ng pagkakataon na tawag nito, nag-search pa. Basta kung sino nandyan, yun na yun. Okay, ano pa yung isa? Okay. Sa random assignment naman, kahit hindi random yung pagkakapili doon sa mga participants, gagamit pa rin ng random na paraan para i-assign o hatiin sila sa iba't ibang condition sa experiment. Ginagawa siya para maging patas ang paghati-hati sa mga grupo. Next, we have ano yung mga iba't ibang test. Pero before that, ano yung test? So, test is objective, standardized na paraan para sukatin yung ugali o kakayahan ng isang tao. Sa mental test, ginagamit siya para sukatin yung talino. So, more on the intelligence test to. Yung pagpaplano, yung ability niya na mag-solve ng problema. Cognitive ability test, sinusukat nito yung alam ng isang tao kung paano siya mag-isip, paano siya makaintindi, at paano siya nakakaalala. Knowledge test naman, sinusukat kung gaano naiintindihan ng isang tao ang kanyang pinag-aralan or training. Ginagamit din to para sa mga licensure examination. Example, yung RPM, yung RSI, na board exam, yung mga yon. Wait lang ha. Okay, let's continue. So, how are we going to compare and collect? So, we have what we call norming. So, kino-compare natin yung score sa score ng ibang tao. Pag norm group naman, ito yung mga group of people na yung mga scores nila is ginagamit as base para maintindihan natin yung score ng isang individual. Pag test battery naman, this is a collection or group of different tests. Nandun lahat, test battery, parang isang pack, nandun na lahat. Cognitive test battery, collection ng mga tests to measure yung iba't ibang aspects ng intelligence or ability. Ano yung mga ginagamit na test sa I.O.? Una, we have the speed test. So, sa speed test, meron tong strict limitation in time at medyo mahirap matapos ng karamihan kasi nga timed siya, nakaka-pressure. Pag power test naman, walang oras, pero binibigyan sila ng enough time para lahat matapos yung buong test. Group test, ito yung binibigay yung isang bagsakan, parang yung quiz, ganon, isang bagsakan ibibigay, group test. Individual test naman, ibinibigay lang sa isang tao, individual. And ginagamit siya para makita kung paano mag-isip o mag-solve ng problema yung isang participant or applicant. Paper and pencil test yung ginagawa natin kapag nag-quiz na nag-exam, ganon. Walang ibang gadgets na gagamitin. Paper and pencil or ballpen lang. Performance test naman, kailangan mong may hawakan o kailangan mo merong patakbuhin na
gamit or machine para mapakita mo yung kakayahan mo. Okay, dito. So, paano ang recruitment? Paano yung employment testing strategies? Una, may ginagawa kasing screen out test. So, ginagamit to para tanggalin yung mga applicants na hindi talaga bagay sa trabaho. So, dami kang applicants, 100. And then, kailangan mong i-screen out kasi either bumagsak sila sa test or hindi pumasa sa qualifications, screen out. Or, example sa intelligence test, hindi siya, pumasa siya, pero hindi siya hindi siya fit doon sa trabahong ina-applyan niya. Pag screen-in test naman, ginagamit para makita yung magagandang qualities ng isang applicant para makatulong na maging effective siya sa trabaho. Yung overt integrity test naman, direct na tinatanong tungkol doon sa integrity ng isang tao. Honest ba siya or hindi? Tatanungin siya yung pagnanakaw, yung opinion nila sa mga maling gawain. Personality-based integrity test naman, hindi direktang nagtatanong tungkol sa pagnanakaw or whatsoever, pero sinusukat niya yung honesty ng isang applicant sa pamamagitan ng titignan yung pagiging responsible at kung maaasahan ba siyang employee. Ito, nasabi ko na to kanina. Yan. So, in simplest terms, yung mga test ginagamit para sukatin yung intelligence, yung knowledge natin, and yung integrity natin as an applicant or as a person. So, pwede siyang gawin ng mabilisan, speed test, or walang limit, power test, at pwedeng gawin sa paper, pencil, in terms of actual mo siyang gagawin, okay? Or, sa trabaho naman, ginagamit siya para pumili, screen in, or magtanggal, screen out. We also have this what we call bias. So, bias, ito yung technical or statistical na term na kung saan ang isang test ay nagbibigay ng maling prediction para sa isang particular na group. Nangyayari siya kapag ang resulta ng test ay hindi tumpak o nagkakaroon ng error para sa isang subgroup ng mga tao. So, in shortest terms, ito ay error doon sa number or statistics na hindi fair sa isang group. Yung fairness naman, class, ito yung judgment, may judgment value tungkol dun sa mga action or decision na ginagawa based sa nakuhang score sa test. Hindi siya tungkol sa numbers, kundi tungkol siya sa kung tama ba o makatarungan ba yung naging desisyon para sa tao. Fairness, equality, pantay-pantay. Ito yung opinion kung tama o mabuti ba ang naging paggamit sa score ng isang tao. Culture. So, sa culture, ito yung system kung saan yung mga tao may isang meaning or kahulugan at merong parehong paraan ng pagtingin doon sa mga nangyayari sa mga bagay sa paligid. So, in short, ang kultura, in Tagalog, ito yung nagsisilbing shared lens ng pinagsasaluhang beliefs, values, traditions ng isang grupo or ng tao. Ethics in IO-Psych. Yung mga ethical dilemma, meron silang malabong sitwasyon na kung saan kailangan mong gumawa ng sariling desisyon kung ano ang tama o mali dahil walang malinaw na batas, walang malinaw na policy o patakaran na nagdidikta kung ano ang dapat gawin. So, meron tayong dalawang uri ng dilemma. Yung type A dilemma. Dito, napakataas ng level ng pag-aalinlangan or pag-iwas kung ano ang tama o mali. Parang walang pinakamagandang solusyon dahil bawat desisyon mo, merong maganda at pangit na effect. Meron siyang positive and negative consequences. Kapag type B dilemma, rationalizing dilemma siya, mas malinaw dito yung pagkakaiba ng tama sa mali kumpara sa type A. Alam ng tao kung ano ang tamang gawin,
pero pinipili pa rin niya yung solusyon na mas makakalamang o makakabuti para sa kanyang sarili. Yung expert witness naman, ito yung witness sa isang kaso or demanda na pinapayagang magbigay ng kanyang sariling opinyon tungkol dun sa mga practices sa loob ng isang organization. So that ends